Bakit ako pasanin di makayanan? Naging bulag, di nakita. Pasanin ko'y iyong dala. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam yari, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Ngayon ako'y lumalapit, maging gabay sa buhay ko. Mga sala na nagawa, patawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam yari, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Sa pong mapagpalang umaga sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. Ang Tinig po ng Pag-asa ay natin sa atin sa panguna po ng Adventist World Radio, ganoon din po ng Adventist Community Services. Ang inyo pong lingkod na makakasama sa ating pong pag-aaral ng salita natin Panginoon, walang iba, ang inyo pong palagiang nakakasama tuwing Tuesday, no, ng umaga, ganap na ikasampung ang 11 ng umaga. Medyo nabubulo lang inyong lingkod. Brother Johnny Palabiano Olabarta po, ang inyo pong makakasama sa pag-aaral ng ating salita po ng ating Panginoon. No? Sa pong mapagpalang umaga sa lahat, no, ng nakikinig na sumusubaybay ng programang ito. Ayan. Tayo po ay mapapakinggan, no, sa radyo natin, San Jose. No? Ganun din po, live din po tayong mapanood sa FB. No? 101.7 radyo natin sa San Jose. Ayan. Good morning po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay ng programang ito. Ayan. Atin muna pala pasalamatan, una ang Diyos sa patuloy na pagkakalob sa atin ng panibagong buhay at lakas, no? Panibagong buhay, no? Panibagong umaga, ayan, panibagong araw, no, sa ating buhay, ayan, mga kapatid. Ayan, tayo ay muli na pinagkalooban ng Panginoon upang tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya at makapagbahagi ng Kanya pong mga salita, ayan. Good morning din sa ating kasama dito, no, sa ating pong laging kaagapay sa ating control, no, kasama, no. Walang iba sa ating pong mabait na technician kay Sir Robert, no. Ayan, good morning. At sa kanya pong kasama, no. Ayan. So grabe ang ulan, no, mga kapatid, sa mula doon sa aking barangay, no, diyan sa barangay ng Naibuan patungo rito, talagang napakatindi ng ulan, no, at ating pong nasalubong yung hagupit ng ulan, no, hangin,
talagang matindi yung ulan, mga kapatid. Ayan. Purihin natin ang Diyos at tayo ay nakarating ng ligtas, no? At karating dito sa ating pong himpilan, no, ng radyo natin. Ayan. So sa ating pag-aaral, no, mga kapatid, mamaya-maya, no, ang ating pong pag-aaralan ay napakaganda, no, yung talagang sa nagmula, no, yung ating mundo, no, at sa nagmula yung isang paraiso, no, at sino ang may kagagawan lahat ng mga bagay na ito. Ayan. So yan ating pag-aralan mamaya, no, mula sa Eden hanggang sa Eden, no. Ayan po ay mabasa po natin sa aklat ng Henesis, no. Ayan po yung ating pag-aralan mamaya-maya, no. Babati lang po natin yung ilang mga masugid nating tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito. Ayan, no. Sa buong staff ng radyo natin, no, kay Sir Ricky M, no, de la Cruz. Good morning, sir. At sa ating pong kay Ma'am Brenda Dais. Ayan. Kamusta na kayo si Ma'am? Magaling na po kaya? Ayan. So, pagaling po kayo, Ma'am. Ayan. At sa ating pong mga kapatid, no, na sumasubaybay ng programang ito, ayan, sa kabundukan ng Quezon, diyan po sa barangay ng Naibuan, sa proper at sa Purok 1 at Purok 2, no, sa ating pong mga tagapakinig diyan, no. At diyan sa Batasan, no, kay Batasan Naitan, no, kay Nanay Opel Milladero. Ayan, nagdaan ako diyan kanina. Ayan, alam ko nakikinig si Nanay Opel ngayon, no. Good morning po sa inyong dalawa diyan, Kati Mirasol, no, Lipapa. Ayan. Sa ating pong One Tao Missionary. Ayan. Sa ano po, no? Sa ating pong mga kapatid dyan sa Batasan, no? Sa Monte Claro, dyan sa ating pong mga kapatid na Buwid, no? Sa Mantay, no? Ayan. Good morning sa inyo dyan. Sa Balingaso, no? At hindi na ako nakakapunta dyan at ang ating panahon ay masungit, no? Ayan. At sobra-sobra, no, yung ulan na ibinigay sa atin, mga kapatid, no, sa ating mga magsasaka, no. Good morning sa inyo. At talaga yung tubig, no, ay talagang sobra-sobra. Ayan, mga kapatid. Sa akin din pong may bahay kay Ira Untalan Alabarta, no, diyan sa barangay, no. Diyan po siya nagtatrabaho, yung aking misis, no. At kay Annie Jane, sa amin nag-isang anak. Ayan. No, good morning sa inyo. At ganoon din po, no, diyan sa anuin ko na lang yung mga apelyido, medyo madami, no. Sa Untalan family, no. Sa Panagaw family, Unilla family, no. Good morning po sa inyo. Kay Brother GR Maka, no. Good morning ka na, kapatid, diyan sa Lagnas, no. Sa part ng barangay Naibuan. Sako po yan ng barangay Naibuan Sitio, Lagnas. Ayan. Good morning sa inyo. No? At kay Ismael, dyan sa Kianay, sa ating pong mga gumagawa sa ating gawain ng ating Panginoon. No? Good morning sa inyo. At sa ating pong pastor dito sa distrito, no? Sa district Som 1, no? Sa panguna po ni Pastor Eduardo Bala. Ayan, good morning. At sa kanya pong kasama, no, o associate, no, kay Pastor Kim Salvador. Ayan, good morning. At dyan po sa Adventist Academy, no, wala naman tayong pasok, no. Ayan. At good morning sa ating mga kaguruan. Ayan. So, bagong lahat, no, mga kapatid, tayo po ay manalangin bago sa ating pagpapatuloy na ating pag-aaral, no. Tayo po ay manalangin sandali. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos makapangyarihan sa lahat na may gawa ng lahat ng mga bagay, at kayo ang nagkaloob ng ng aming pong mga buhay at lakas, sa aming pong mga kalusugan at sa aming pong mga pangailangan araw-araw. Kayo po, Panginoon, ang nagkakaloob. Salamat po sa panahon na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang bigyan kami ng isang panahon upang ibahagi ang inyong pong mga salita sa umagang ito na amin pong pagsama-samahan, pagsalusaluhan, pag-aaralan, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna at ang banal na Espiritu nawa ang mga siwa sa amin pong pag-aaralan, ituro ang mga bagay na makalangit at makita sa amin ito, Panginoon. Ganun din po ang aming tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito, patuloy silang bigyan ng
kaaliwan, kasiyahan na pakinggan ang inyong pong mga salita. No? At ganoon din po sa mga nanonood, patuloy din silang pagpalain. At sa amin pong pag-aaral na ito, nawa ay maging pagpapalakas sa aming patuloy na pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Marami pong salamat. Patuloy din namin niyan ang inyong mga banal na anghel sa lugar na ito habang kami ay mag-aaral ng inyong mga salita. Siya, Panginoon, ang siyang magbabantay sa lugar na ito upang ang inyong pong mga salita ang lumabas sa aming mga labi. Hindi po ang aming sarili ang mahayag, kundi ang inyong pong banal na kalooban. Salamat po at patawarin po ninyo kami sa aming pong mga kakulangan, pagkakasala na aming nagawa sa inyo. Lahat pong ito ay aming pong pinapakiusap at iniling, dinudulog sa matamis na pangalan natin sa Jesus. Amen. Okay, no? Tayo po ay bago sa ating pag-aral, no? Ay tayo muna saglit, no? Makakarinig isang makalangit na awitin, no? Bago sa ating paghahanda ng ating pong pag-aral. Pakinggan muna natin ang isang awiting makalangit. Sa Panginoong Hesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't tumaramay, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Amen, no? Yan po, isang awitin natin pong napakinggan, napakaganda na awitin at mensahe na ating pong napakinggan na awitin, no? Na ang Panginoon ay tapat kailanpaman, no? Hindi po siya nagbabago, no? Ang Panginoon ay laging tapat, mga kapatid, sa atin, no? Tayo lang po yung mga taong hindi tapat sa Diyos, no, mga kapatid, pero ang Panginoon ay tapat po, no, sa kanya pong mga pangako at sa kanya pong mga salita. Ayan, no? Napaganda yung mensahe na ating pong napakinggan, no? Kung ating babasahin yung Isaiah, no, chapter 40 verse 8, no, sabi doon, ang damo ay natutuyo, bulaklak po ay nalalanta, ngunit po ang salita ng Diyos mamamalagi magpakailanman. Amen, mga kapatid, no? Yan, ang lahat ay mawawala, no? Pero yung salita ng Panginoon ay mananatili po. Ayan. So, ang ating pong talatang talata, no, ay ating pong makikita sa Apokalipsis, no, chapter
21:1, no, sabi doon, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. So yan po yung ating pag-aralan, no, doon sa Genesis, no, kung ating mapansin doon. Yung dito naman sa Apokalipsis, ito yung bagong langit, bagong lupa na muling lilikain ng Panginoon pagkatapos ng itong dati ay mawawala, no, mapaparam. No, kung ating babasahin doon sa 1:1 ng Genesis, no, sabi doon ay napasimula inilika ng Diyos ang langit at lupa, no, mga kapatid. So ito po yung ito po 'yon, no, itong ating pong kinakatayuan ngayon, itong mundo po na ito, no. Ito po yung una, no, mga kapatid. Pero doon sa Apokalipsis, ito po yung lilikain muli ng Panginoon ang bagong langit at ang bagong lupa, no, mga kapatid. Doon sa Genesis, yun po yung unang nilikha ng Diyos, no. Kung ating mababasa doon na ang mundong ito ay wala pang anyo, no, mga kapatid, ibig sabihin wala pa siyang mga kung sa larawan, wala pang larawan, no, at hindi pa natin nakikita talaga yung kagandahan, no, mga kapatid. Kaya kung ating mababasa, mapapansin doon, mga kapatid, doon ay doon sa paglalang, no, makita po natin doon na andoon na yung ating Panginoon, ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu, no? Yung Banal na Espiritu, siya po yung nandoon sa isang lugar na madilim, no? Siya po yung nagliliwanag, no, mga kapatid, no? Kung ating babalikan yung creation, no, sa paglalang, mga kapatid, mapapansin natin doon na walang anyo, no, mga kapatid. Kaya ito yung ating pag-aralan ngayong umaga. Sabi sa unang ating paksa na pag-aralan, yung paglalang at pagpasok ng kasalanan. So nakita natin yung bubuurin na lang natin yung ating creation, no, sa paglalang, mga kapatid, no, mula sa mga nilikha ng Panginoon ang langit at ang lupa. So naglagay siya ng mga tanglaw sa gabi, sa araw. Yan na po yung nabanggit, yung araw at buwan, no. At naglagay din siya doon ng mga bituin, no, doon sa langit, no. Siya rin yung kasama sa magliliwanag, mga kapatid, no. Ayan po yung nilikha ng ating Panginoon, no. Makita natin doon bago nilikha niya yung mga halaman, no, yung mga hayop, no, mga kapatid, no. So nakita natin na nakita ng Diyos na napakabuti, no. Mabuti lahat ng kanya pong nilikha, no. Nilikha niya muna lahat, no, mga kapatid, bago nilikha tayo, no, bilang mga tao, no, mga kapatid. So at nakita natin doon, no, kung ating babalikan, no, yung Genesis na doon sa 1:26, no, na talagang nagkaisa, no. Nagkaisa itong tatlong persona na para likain, no. Nagkaisa sila sa plano, mga kapatid, na nilikha tayo bilang tao, no. Na sabi doon, no, na sinabi ng Diyos, kung ating babasahin doon sa 1:26, sinabi ng Diyos na lalangin natin ang tao sa ating larawan, no? Sila ayon sa ating wangis, at magkakaroon sila ng pamamahala sa mga isda at sa dagat, sa mga halaman, no? Isda, dagat, sa mga ibon, sa mga ipapawid at mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, no? Yung po 'yon, no? Makikita natin doon na sila ay magkakasama, no, mga kapatid, no? Kasi sinabi ng Diyos, no? Lalangin natin, no, yung tao sa ating larawan, no. Ibig sabihin na maliwanag na sila ay magkakasama, mga kapatid, no. 'Yon. Kung ating mapansin doon na ginamit yung salitang natin, no. Ating, no, mga kapatid, ibig sabihin talaga may kasama, no. So maliwanag yung mga kapatid. So ang sabi doon sa 27, kaya't nilalang ng Diyos yung tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya'y nilay kanyang nilalang na lalaki at babae. So mapansin natin, mga kapatid, no, balik-balikan natin balik lang tayo sa huli, no, na si Adan, no, siya po yung nagbigay ng mga pangalan doon sa mga hayop na nilalang ng ating pong mahal na Panginoon, no. Siya po yung nagbigay, siya ang binigyan ng Panginoon ng kapangyarihang bigyan ng pamamahala doon sa mga hayop, at siya rin na po nagbigay ng mga pangalan ng lahat mga hayop. So mga kapatid, so nakita ni Adan, no, na wala siyang kapareha doon sa mga pinangalanan niya, doon sa mga hayop, dahil magkakapares-parehas, no, may pares-pares sila, mga kapatid, wala siyang nakita doon.
So kaya nakita natin, no, kung ating babalikan yung kwento na si Adan ay nalungkot, no? Nalungkot siya dahil wala siyang makita na siya nakapareha niya, no? So nakita ng Diyos 'yon, no, mga kapatid, no? Nakita ng Panginoon na nalungkot, no, si Adan dahil wala siyang matagpuan na kasing kalintulad, no, katulad niya mismo, mga kapatid, doon sa mga hayop, no, doon sa halamanan ng Eden, no, mga kapatid, doon sa paraiso, no, mga kapatid, dahil doon siya inilagay ng Panginoon, inalagaan, mga kapatid, no, lahat ng kailangan ay ginawa na ng Diyos, no, kung saan nilalang na ng Panginoon lahat ng kanila pong kailangan, no, pati yung pagkain, yung kanilang kakainin, nandoon na po, no. Kaya nandoon po yung kung sa ating babalikan natin ay yung sa original nating pagkain, no, ay mga ano lang, mga buto, no, at mga prutas. Yan lang po talaga yung pagkain natin, no. Kaya ayon sa kwento, mga kapatid, ayon sa Genesis, no, na yung buhay ng mga tao sa panahon na yan, no, mga kapatid, no, ay mahahaba ang buhay, no. Kung ating pansinin si Adan, no, talagang mahaba yung buhay dahil ang pagkain nila talaga doon ay sa panahon na yan, no, wala pa yung baha, ay talaga yung mga buto, no, at saka yung mga prutas. Yan po yung kanilang pagkain ng ating pong mga unang mga ninuno. Sa ating pong pagbabalik, no, sa ating pag-aaral, mga kapatid, so nakita ng Panginoon na si Adan ay nalungkot, no. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ang sabi ng ang Panginoon, kung ating pagpatuloy, no, na sabi doon, no, mga kapatid, na nalungkot si Adan. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, nakita ng Panginoon yung kulang, no, mga kapatid. Kaya si Adan ay pinatulog, no, at kinuha, no, yung isang tadyang, no, ni Adan, no, mga kapatid, at ginawa po itong babae, no, mga kapatid, no. So pagising ni Adan, no, ay nakita niya na, no, at tinala ng Panginoon yung babae doon sa kanya, at nakita ng lalaki na ni Adan na masaya, no, masaya po si Adan. Kaya sabi doon sa 28, sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin, no. Hindi lang magpakarami, kundi meron din pong pagsusupil, no, supilin din, no, mga kapatid ninyo sa mga ito, magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, dagat, sa mga ibon, sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, no, mga kapatid. Ayan. So yan po, no, may basbas po, no, sila, mga kapatid. Binasbasan sila ng Diyos na sabi ay kayo ay magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa, at sabi roon sa huli, supilin ninyo, no. Mayroon din pong pagsusupil, mga kapatid, no. Kaya ito yung ating sinusunod, no, mga kapatid, no. Sa panahon natin ngayon ay talagang napakadami na ng tao, no. Milyon-milyon, no, ang tao, hindi lang milyon, trilyon, bilyon na po yung tao, no, mga kapatid. Dami sa buong mundo. Ayan. Sa 29, sinabi ng Diyos na tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo yung bawat halaman na makakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at sa bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, na mga ito ay magiging pagkain ninyo. Ayan, nabanggit ko po kanina, no? No, yan po yung unang original o na pagkain, no, ng ating pong mga unang mga ninuno, no, mga kapatid. Ayan. Yun po yung maging pagkain nila, no, ibinigay na ng Diyos, no, yung mga kailangan nila, no, na kanila pong makakain. No, doon naman po sa mga hayop, sa bawat mailap na hayop sa lupa, sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga na buhay ay binigay ko na lahat, no, halamang luntian bilang pagkain, at ito yung nangyari, no. Hindi rin po sinabi diyan na lahat po ng hayop ay makakain, mga kapatid, no. Meron din po na hindi, no. Ayan. So kung ating iisipin, no, pag-aralan ang Bible diyan sa Genesis, no, mga kapatid, hanggang sa Levitico, no, doon ay
ibinigay ng Diyos yung pwedeng kainin at hindi, no, mga kapatid. Doon, no, makikita natin na talaga yung kompleto yung pagka ano ng Panginoon, pagkaplano ng mga kapatid. Ayan. So, atin ipagpatuloy, no, mga kapatid. Nakita ng Diyos na ito ay napakabuti, no, mga kapatid, no? Doon sila inilagay ng Panginoon sa isang paraiso, no, doon sa lamanan ng Eden, no, mga kapatid, no. Bakit po, no? Bakit po pumasok yung kasalanan, no? Doon naman tayo, no? Ayan, napakaganda ng plano ng Panginoon, no? Bakit pumasok, no, yung kasalanan doon, no, mga kapatid? No, kung ating babasahin, mga kapatid, no, doon sa halaman ng Eden, no? Ang sabi doon sa 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Ayan po, doon po natapos, no? Doon po natapos yung paglalang ng ating pong mahal na Panginoon. Unang araw hanggang sunod na araw, 3 araw, 4 na araw hanggang ika-6 na araw. Ayan po, doon po nilalang ng Panginoon sa loob ng 6 na araw, no? At ano naman po yung pang-7, no? Sabi doon sa chapter 2, nangyari ang langit, ang lupa, at ang lahat ng bagay sa mga iyon, no? Natapos na po, no, mga kapatid, doon sa 6 na araw na nilikha ng ating pong mahal na Panginoon. Sa Genesis chapter 2 verse 2, ng ika-7 araw ay natapos ng Diyos yung gawain na kanyang ginawa. At siya ay nagpahinga, siya ay sa ika-7 araw mula sa lahat ng gawain at kanyang ginawa, no? At binasbasa niya po yung alin po, ika-7 araw sa kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon, nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit lupa sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at lupa, no? Kung ating babalikan, no, mga kapatid, na hindi napagod ng Panginoon, mga kapatid, doon sa kanya pong paglikha, kundi ito yung maging huwaran natin bilang mga tao, no? Kaya nagpahinga siya doon sa ika-7 araw, kasi po yung ika-7 araw ay banal, sagrado, ibig sabihin may basbas po yon, no? Kaya doon ang kanya pong mga anak, no, ang sumusunod sa kanya, doon po, no, magsasamba, no, sa ating pong mahal na Panginoon sa araw na iyon, no, ika-7 araw po yan, no? Yan po. Balikan po natin yung halamanan ng Eden, mga kapatid, dahil ito yung ating pinag-aralan, mga kapatid, no? Nasa lupa, wala pang anyo, no? Walang tanim, sa parang walang damo, walang tumutubo para ito, sapagkat hindi pa ito pinapaulan ng Panginoon. So, hindi po pa natapos doon, no? So, nangyari, mga kapatid, no? Dahil wala pang tumutubo na mga pananim at wala pang damo na tumutubo, sapagkat hindi pa nagpapaulan ng Panginoon, no? Yung Diyos. Ayan. So, doon sa 6, sabi doon, ngunit may isang ulap na tumaas buhat sa lupa at dinilig ang buong kapatagan ng lupa. So, doon po nakita na may ulan na, no? At nadilig po yung isang lugar na yon, no, na halamanan ng Eden, upang tumubo yung mga pananim, no? Yung mga damo, lahat po, no? Ayan, doon na po, no, lumago yung mga pananim, no? Ayan. 7, at nilalang ng Panginoon ng Diyos ang tao mula sa labok ng lupa at hiningahan ang butas ng kanyang ilong. Ang hininga ng buhay at ang tao ay nagiging buhay na kaluluwa, no? Yan po, no? Kung saan nanggaling yung ating hininga o yung hininga ni Adan, ng ating pong unang mga ninuno, doon po si Adan ay nanggaling po sa alabok, no, ng lupa. At yung hininga po ay nanggagaling sa ating Panginoon at hiningan yung butas, no, ng kanya pong ilong. At itong po si Adan ay nagkaroon ng buhay, no, buhay na kaluluwa, no? Yan po. Pag tayong mga tao, pag tayo buhay, tayo po ay kaluluwang buhay, no? Pag tayo po ay namatay, tayo po ay patay, no, na kaluluwa, no, mga kapatid. Dahil tayo ay nakakagalaw, nakakakilos, nakakalakad, tayo po ay buhay na kaluluwa, no, mga kapatid. Ayan. Pag ang tao ay namatay, yun po ay kaluluwang patay na po, no. Ayan. So, hindi na po kumikilos, no, kahit ano pong gawin ay wala na po siyang malay, no. O wala na po siyang nalalaman, no, mga kapatid, no. Hindi kagaya po ng buhay
alam po ng buhay na siya po ay mamatay, ngunit ang patay wala na pong nalalaman, no? Sabi yan. So, dito sa 8, inilagay ng Panginoon Diyos ang isang halamanan sa silangan ng Eden at nilagay niya roon ang taong kanya pong nilalang. Yan po, napakaganda ng plano ng ating Panginoon, no? Kanya pong ibinigay isang perpekto na kanya pong nilikha, no? Bago ang tao, inilagay niya sa isang napakagandang kalagayan, no, mga kapatid. Doon niya itinira, inilagay sa isang paraiso, no, mga kapatid. Ayan. Doon po sa halamanan ng Eden. No. Sabi doon, at pinatubo ng Panginoon Diyos ang lupa, ang lahat ng punong kahoy at nakalulugod sa paningin at mabuting kainin, no? Kainin, no? Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy na pagkakaalam ng buti at masama, no, mga kapatid. So, naglagay din ang Panginoon ng isang punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama. Subukan po 'yon, no? Tinatawag doon ay subukan, no? Na itong tao na kanya pong nilikha, kung ito talaga ay susunod sa kanya, mga kapatid. Ayan. So sabi doon, nakita natin yung paraiso na ito, nakita natin doon, no, yung ating mabasa 10 hanggang 11 na nandoon lahat, no, yung ilog, may mga napakaganda na lamanan, no. Talagang nandoon lahat, talagang napakagandang tignan, no. 4 na sabi doon na ilog at may mga pangalan po 'yan, no, kung ating babasahin, no. Yan po, no. Titingnan po natin kung bakit ang nagkaroon, no, pumasok po yung kasalanan, mga kapatid, no. Ayan. Sabi dito, no, nilalang ang babae mula sa lalaki kaya't ay pinatulog. Yan na kung ating yung kanina, no, sinabi ko na po 'yan, mga kapatid, na si Adan ay nalungkot dahil wala po siyang naging kapareha. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya po ay gumawa ng isang babae, no. Ayan. Sabi doon, dito na po tayo kung bakit po nagkasala, no, yung tao, no. Doon sa chapter 3 natin pong mababasa doon, no, kung bakit pumasok yung kasalanan, no, sa tao na kanya pong nilikha, no. Ayan. Sabi doon, nagkasala yung tao. Ang ahas po, no, doon sa chapter 3, kung ako yung samahan, no, sa ating pag-aral, no, doon po natin malalaman. Ang ahas nga ay higit na tuso, no, kaysa aliman sa mga mailap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos na huwag ninyong kakainin ang mula sa alimang punong kahoy sa lamanan, no? So, ang ginamit po ni Lucifer, mismo siya, no, yung ahas, mga kapatid, pang siya ay makapasok doon, no, sa lamanan ng Eden, no? At kanya pong matokso, no? Malinlang, no, itong nilikha ng ating pong mahal na Panginoon, no, yung tao, no. Ayan, sabi doon, yun po yung sinabi ng ahas, sabi ng ahas, no, sinabi pa ng Diyos, no, na sa babae, na sinabi ba ng Diyos na huwag ninyong kakainin ang mula sa alimang punong kahoy sa lamanan? Yun talaga, yung sinabi ng ahas, sinabi ba yun ng Diyos na huwag ninyong kakainin, no, yung isang prutas, no, doon na namumunga, no, doon sa gitna ng halamanan, ng isang punong kahoy, no. Yun po yung pagkakilala ng mabuti at masama, no, mga kapatid. Ang sabi doon, no, sa verse 2, at sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa lamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, at huwag din ninyo itong hipuin, kundi kayo'y mamamatay, no. Yun po yung bili ng Panginoon sa kanila, no, na huwag nilang kakainin, no, yung doon sa gitna ng halamanan, no, mga kapatid, no. Ito po ay subukan, no, kung talagang susunod, no, yung kanya pong nilikha ng ating pong mahal na Panginoon. Kung susunod ba sa kanya? Kung ano yung bilin ba ng Panginoon, susundin niya? Yan, mga kapatid, no? Susundin ba nila? No, mga kapatid? Ayan, yun po yung kabilin-bilinan ng ating Panginoon. Kaya sukatan po ito, no? Ito po ay talagang susunod ba, no? Yung
si Adan at si Eva doon sa Panginoon, no? Sa bilin, no, ng ating pong Panginoon. Ayan. Doon sa 3, sabi ay, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hipuin. Ang sabi doon ay, kundi kayo'y mamamatay. No, mga kapatid. Ayan. Sa 4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Baliktad po, no? Ang sinabi ng Panginoon, kundi kayo'y mamamatay. Pero doon sa ahas, no, sa Diablo ay sabi niya, tiyak na hindi kayo mamamatay. Na mga kapatid, baliktaran po sila. Sabi sa 5, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mata at kayo maging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. No, yan po, no? Yung po yon ang ginawa ng kaaway, mga kapatid, na linlangin, no? Tuksoin itong nilikha, no, nilalang ng ating Panginoon, yung ating pong ninuno, no, na si Adan at si Eva, no, mga kapatid. Ito ay itong si Eva, no, mga kapatid, siya po yon nung una talaga, siya po talaga yung tinukso, no, dahil po siya ay namimitas, no, at kanya pong iniwan yung kanya pong asawa na si Adan, no, kaya sa kanya pong pamamasyal doon sa paraiso, doon sa halamanan ng Eden, no, siya po ay namimitas ng prutas, no, kaya doon napansin siya, no, ng Diablo, mga kapatid, nung kaaway ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya doon nadali, no, si Eva na tinukso, no, mga kapatid, at siya po ay kumain, no, yung pinagbabawal, no, doon sa gitna ng halamanan. At hindi lang po yun, no, binigyan niya rin po yung kanyang asawa, mga kapatid, no. Kaya sumuway na rin sila, parehas na rin po sila kasi sila po ay mag-asawa, sila po may basbas, no, kaya nangyari, kumain na rin si Adan, no, mga kapatid. Ayan. Kaya't makita na babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa paningin, no? Na dapat na nasain upang maging matalino siya, ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa sa kasama niya at sila'y kumain, no? Yan, mga kapatid. Sa ano po yan, sa 6, no? Sa Genesis chapter 3 verse 6. Sa 7, at parehong nabuksan ang kanila pong mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad na magkakasama silang nagtahi ng dahon ng punong igos at kanilang ginawang panakip, no? Yan po, no? Dahil nabuksan, nagkaroon sila ng kaalaman, no, mga kapatid, nakita na sila ay hubad, no? So nung hindi pa sila kumain nung bunga, no, ng punong kahoy na yon, no, ng pagkakilala mabuti at masama, ay hindi pa po nila alam na sila ay hubad, no, mga kapatid, no. Ayan. So nung sila ay kumain, nabuksan ang kanilang pong kaisipan at nalalaman na po nila na sila po ay hubad, no, mga kapatid. Sabi doon, at sila po ay nagtahi, no, ng puno o dahon, no, ng dahon ng igos na kaila pong pinanakip doon sa kaila pong mga hubad na katawan. Ayan. Sa 8, at narinig nila ang tinig ng Diyos, no, na Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan at sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Dahil po sa kasalanan, sila po ay nagtago na, natakot na sila sa ating pong Panginoon na magpakita, no? Dahil sa kanila pong ginawang kasalanan, no? Sa kanila pong pagsuway, no, mga kapatid. Tuloy natin sa 9, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanila ay sinabi, saan ka naroroon, no, mga kapatid? Tinawag niya, no, yung kanya, yung lalaki, no? Ang sabi ng Panginoon sa lalaki, saan, no? Saan ka naroroon, no? Saan ka? Sabi niya. Sa 10, at sinabi niya, at narinig ko ang iyong tinig sa lamanan, at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago. Sa 11, at sinabi niya, sino nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyo? Huwag mong kakainin. Sa 12, sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa akin,
na makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy, at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano ang iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Yun. So, ang tinulak naman, no, ng lalaki itong kanyang asawa, no? At ang tinuro naman ng babae itong ahas. Mga kapatid, sila ay nagtulak-tulakan na po, mga kapatid, no? Makikita po natin diyan na nagtulak-tulakan na sila, no? Nagsisihan na kasi ito yung ahas, ito yung lalaki at ito yung babae, no, mga kapatid, no? Talagang nakita natin doon pag nagkaroon ng pagsuway, pagkakasala ay nagtatago na, no, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, no, mga kapatid. Nakita na nila, no, yung kanila pong ginawa na kasalanan. So, mga kapatid, kaya naiya na silang magpakita o magpakita sa ating Panginoon, no, mga kapatid. Ayan. So, doon po, no, pumasok yung halamanan dahil sa panunukso, no, ng ahas, no. Walang kundi yung ahas na yan, no. Ang pumasok diyan ay yung kaaway ng Panginoon, si Lucifer, no, mga kapatid. Yung kaaway ng Panginoon mismo, no. Kaya siya po ang sumira niyan, no, mga kapatid. Ayan. So, doon hanggang sila ay pinaalis, no. Dahil sa kailang hindi pagsunod, no, sa ating Panginoon, at sila ay nagkasala at sila ay sumuway, sila po ay pinaalis doon, no, doon sa paraiso, doon sa lamanan ng Eden, no. At sila po ay pinaalis doon, no. Itong si Adan at si Eva doon sa lamanan, no. Kaya ang nangyari po, mga kapatid, meron silang mayroong ibinigay ang Panginoon na kanila pong titirhan, no. Sinabi doon sa 22 na sila ay pinalayas, no, doon sa lamanan ng Eden, no, pinaalis ba, no, mga kapatid, nilipat, no. Sinabi ng Panginoong Diyos, tignan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin, nakakakilala na mabuti at masama, at ngayon baka iunat ng kanyang kamay at pumitas din ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain, at ang mabubuhay magpakailanman. Sa 23, sapagkat pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupain na pinagkukunan sa kanya. Sa 24, at sa kanya itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halamanan ng Eden. Ang kirubin at isang naniningas na tabak ay umiikot, saan po? Upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay, no? So, nung sila pinalis na doon, hindi na rin po sila makakabalik doon, no, mga kapatid, kasi po ito'y mayroon na pong bantay, no? Hindi na muli silang makakapasok doon sa halamanan ng Eden, no? Yan po. Doon po, no, nagsimula yung kasaysayan, no, sa paglikha, no, at paglalang doon sa mga nilalang ng Panginoon at kanya pong nilikha, no. Ayan. So nakita natin, no, at nagpatuloy po 'yon, no, mga kapatid, ang kasalanan dahil sa kanila pong pagsuway ay nagpatuloy po, mga kapatid. At si Adan po at si Eva ay nagkaanak po sila, no, mga kapatid, at marami pa po, no, silang naging anak, at kaya lang nagpatuloy po yung kasalanan, no, mga kapatid, na silang magkapatid nagpatayan, si Cain at si Abel, no, mga kapatid, dahil po sa inggitan din po, no, mga kapatid, hanggang gumanon po nangyari, no, hanggang laganap po yung kasalanan sa sanlibutan ito, no, kaya nagkaroon po ng baha, no. Yan, nagkaroon po, no, talagang dahil sa paglaganap ng matinding kasalanan sa sanlibutan ito, mga kapatid, no. Kaya may ginamit ang Panginoon para mailigtas yung kanyang bayan, no. Yung kanya pong mga anak, kung may susunod po, mga kapatid, kaya itong si Adan ay pinagawa ng isang arka o barko, no, mga kapatid. Pero ilan lang po yung naligtas doon, no. Halos 8 kaluluwa lang, tapos yung mga hayop po, mga kapatid, no, dahil hindi sila sumunod, no, doon sa ni Noe, no, na ginamit ng Panginoon, no, hindi sila sumunod, kaya marami ang namatay, no, mga kapatid. Marami pong namatay sa panahon na yan, no, mga kapatid. Yung po yun, no, kaya yung nilipol, no, sa pamagitan ng baha ay marami pong namatay doon, kaya 8 kaluluwa lang yung nabuhay sa panahon ni
Noe, no mga kapatid. So yung mga hayop nga po alam nila no. Pero yung mga tao hindi po nila alam na uulan, no, babaha, no, at magkaroon ng malaking baha, no, sa mundo. Ay, napakatagal nung baha na yon, halos isang buwan at 10 araw, 40 days, 40 nights, ganong katagal yung baha, mga kapatid. Ulan, baha, mga kapatid, araw, gabi, mga kapatid. Kaya walang halos nabuhay, no? Wala po talagang nabuhay kahit po yung mga damo o mga kahoy talagang naubos naman, no, mga kapatid. At yung mga tao, no, kasama na po doon, no. Kaya ang sa panahon ni Noe, ang naligtas ay 8, no, na kaluluwa, mga kapatid. Ayan. Sa po, yun po yung ating pinag-aralan, mga kapatid, na kung ating iisipin, mga kapatid, no, maniwala po tayo, no, mga kapatid, na merong Diyos na naglikha at meron ding Diyos na naglalang, no, sa atin, no, bilang mga tao, at merong Diyos ang nagkaloob, no, sa atin, no, ng lahat na mga bagay na meron tayo, no, mga kapatid. Ang Panginoon ang nagkaloob sa atin lahat niyan, no, mga kapatid, no. Kaya nga meron dapat tayong tatlong puntos na ating pag-aralan, mga kapatid, na isipin, no. Dapat meron tayong pananampalataya, mga kapatid, no. Meron tayong paniniwala na merong Diyos, no, mga kapatid. Ano pa po, no? At meron din po tayong paniniwala na merong pag-asa, no, mga kapatid, no. Meron po, no. Yan po yung ating ilagay natin sa ating kaisipan, sa ating puso, no, na meron pong pag-asa, no. Pag meron tayong pananampalataya, meron pong pag-asa. At dapat meron tayong pag-ibig, no, mga kapatid. Ayan. So dapat, no, hindi mawala sa atin 'yan, no, mga kapatid, no. Yan tatlong 'yan na aking pong binabanggit sa inyo, na dapat naniniwala tayo na merong Diyos na naglalang sa atin, no. At meron din pong naglikha, mga kapatid, ng mundong ito, no, mga kapatid. Yan. So napakalaga po na yung pag-ibig, no, mga kapatid. Dahil ang pag-ibig po ay, lahat po yan ay malaga, no. Dapat yan po yung ating susundin, mga kapatid. Ayan. Yan po yung 3 puntos na aking iwan sa inyo. Nawa ay yan po yung maging daan, no, para tayo patuloy na magtiwala po, no, sa ating pong mahal na Panginoon, na hindi tayo bibitaw sa Kanya, na mga kapatid, bagkos ay magtiwala tayo, mga kapatid, no. Dahil ang Panginoon Diyos ang magbigay sa atin ng kaligtasan kung tayo po ay susunod. So, yan na po, no? Yan na po yung ating pag-aral, no? Akin na pong tatapusin, no? At tayo po ay may ilang minuto na lang at tayo po ay magpapaalam na, no? Pasamantala sa inyong papawid at tayo babalik sa sunod na Tuesday, no? Sa ganap ni kasampung 11 ng umaga. Maraming pong salamat, no, sa mga nakinig, sumubaybay ng programang ito ng Tinig ng Pag-asa, mga kapatid. At ganun din po ng ating pong sponsor sa panguna po ng Adventist World Radio, no? Ganun din po ng Adventist Community Services. Ang inyong pong lingkod na nakasama sa loob ng 1 oras, si Brother Johnny Flaviano Olivarta. Maraming po salamat din sa ating kaagapay, sa ating kontrol, sa panguna po ni Sir Robert, no? At sa buong staff ng radio natin. Ayan, maraming po salamat. Ang Diyos ang pagpalay po kayo ng ating Panginoon. Bago sa ating pagtatapos, ay tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos, na may-ari ng aming pong buhay, at kayo ang Diyos na nagtubos ng aming kasalanan, at kayo rin po ang Diyos na nagmamahal sa amin. Bagamat kami, Panginoon, ay makasalanan sa mga nauna pong mga ninuno namin, ay nagpatuloy, Panginoon, ang kasalanan. Pero salamat, Panginoon, sa inyong pong sakripisyo na kung papaano ang Panginoong Jesucristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang maibalik ang kanya pong tao na kanya pong nilikha at magkaroon ng kaligtasan, pag-asa tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, na kami inyong hinugasan ng iyong dugo upang kami manumbalik sa inyo at magkaroon kami ng pag-asa ng kaligtasan sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mensahe na inyo pong ipinagkaloob sa amin.
Dalangin po namin na patuloy kaming maniwala sa inyo pong mga pangako, sa inyo pong banal na kalooban, upang kami ay inyo pong makasama dyan po sa langit na bayan, at ipagkakalob nyo rin po sa aming Panginoon ang paraiso na amin pong titirhan kung kami patuloy maniwala sa inyo, at kayo, Panginoon, ang makakasama po namin sa inyo pong inihanda na tahanan na dyan po sa langit na bayan. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, ang misaheng ito inyo po ilagay sa aming mga puso at kaisipan. Ganon din po ang aming mga tagapakinig sa subaybay ng programang ito, nawa sila ay may napulot na mga aral upang sila ay patuloy na maniwala sa inyo, at maunawaan po nila ang mga bagay na ito upang sila man, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. At sabi niyo, Panginoon, sa inyo pong pagbabalik, walang mawaglit kahit isa. Ito po ang nais po ninyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ito ang inyo pong kalooban ang mangyari. At ganoon din po, pagpalain ni Panginoon ang istasyong ito na patuloy na ginamit po ninyo upang ihayag ang inyo pong mabuting pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, Panginoon. At ganoon din po sa buong Occidental Mindoro, pagpalain at ingatan din, Panginoon. Ganoon din ang buong mundo. Ganoon din po sa amin pong pag-uwi, patuloy ang inyong mga anghel na makasama po namin, at ang pagministeryo ng Banal na Espiritu sa aming buhay, siya magtuturo ng mga bagay na makalangit, at ang hindi po dapat namin gawin at ay makakabuti sa amin ay siya pong mangyari sa aming buhay, Panginoon. Makita sa amin ang inyo pong liwanag, ang inyo pong ugali sa bawat isa sa amin, upang ito yung maging daan na kami ay mapabuti, pagkos hindi kami mapahamak. Ang inyo pong mga tinuro, ito po yung maging daan upang kami ay makarating dyan sa langit na bayan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with